gospel. Yan pong gospel na yan, may mga mahahalagang kasaysayang nakapaloob dyan. Kung paano ginanap ng Diyos ang kadakilaan ng pag-ibig niya sa lahat ng tao. Una po, ang gospel ay ito. Ang Diyos nagkatawang tao sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Siya ay namatay, inilibing at muling nabuhay. Yan po ang kinakapalooban ng tinatawag na gospel. Kung wala pong gospel, wala po talaga magiging kaligtasan ng tao. Dahil dyan po nakapaloob ang kaligtasan sa tao. Kung saan, yung pong Kristo na nagkatawang tao, ginanap niya po lahat ng hinihingi ng kautusan dahil wala pong naging ganap sa kautusan, walang nakasunod niyang kahit isang tao. Kaya po ang ginawa ng Diyos nung nagkatawang tao siya, lahat ng hinihingi nito ginanap na niya upang hindi na po niya tayo hatulan dahil sa ating pagsuway at paglabag sa kanyang mga utos. Yung pangalawa pong dakila dyan, yung pong ginawa niyang katubusan, kung saan siya po ay pinagbintangan, siya po ay pinahirapan, pinarusahan, binugbog, dinuraan, hiniya, kung saan yung kung kanya pong damit ay kanilang pinagsugalan at ang mananalo sa kanyang mapupunta. Kaya po posible ang Panginoong Jesus nung siya po ay ipako sa krus, posible pong siya ay walang saplot. At yung pinakadakila po noon, yung pinaka-climax, bago malagot ang kanyang hininga, sabi niya, it is finished. Naganap niya po yung hinihingi ng kautusan na kung saan hindi po natin naganap yan at hindi na po tayo mahahatulan kung sasampalatayan na natin ang kadakilaang ginawa ng Diyos mula sa kanyang pagiging tao hanggang sa kanyang ginawang pagtubos sa ating kasalanan kung saan siya ay namatay, inilibing at muling nabuhay. Napakadakila po ng pag-ibig ng Diyos at hindi niya po gusto kahit na sino ay magkakaroon ng kapahamakan o kaparusahan sa apoy ng impyerno. Ngunit ang tao po ay binigyan niya ng free will. Malaya po nating piliin kung ano yung gusto natin. Lagi tayong nakatayo upang pumili sa pagitan ng mabuti at masama. Yung pong ating maging desisyon, yung po ang ating magiging destinasyon. Kaya po ginawa ng Diyos siya na siya bilang Diyos na Espiritu, hindi mamamatay, ay naghanda ng isang katawan para sa ating katubusan at kaganapan ng kasulatan. Dahil lahat ng tao nagkasala, walang nakaabot isa man sa panuntunan o pamantayan ng Diyos at ang hinihinging kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Kaya po dumarating sa tao ang physical death. Ngunit mayroon pa po isang uri ng kamatayan na nais ipaabot ng Diyos, yung pong tinatawag na spiritual death, kung saan ang isang espiritu ng taong nahatulan sa impyerno ay walang hanggang mahihiwalay na sa Diyos dahil wala ang Diyos sa impyerno. Kaya po sa kanyang kadakilaan, ayaw niyang may mapahamak kahit isa. Nag-aalok po siya ng imbitasyon para sa lahat. Sabi nga po niya, kayo bagamat kayo masasama, marunong kayong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak. Gaano pa ang inyong amang nasa langit ang magbibigay ng kanyang banal na espiritu sa mga humihingi nito sa kanya. Ikaw po ang hihingi, hindi po kita maaaring ihingi. Ang Diyos po nakakasaliksik, all-knowing, always present, all-powerful, para makita niya kung ano ang laman ng iniisip mo, kung ano ang laman ng damdamin mo, kung ano ang mga pinagdadaanan mo, kung ano yung mga salita na hinahangad mo. Kaya po, ikaw po ang Diyos na siyang ang Diyos po ang siyang magpapala sa inyo upang mabatid nyo yung kadakilaan ng pag-ibig na ipinapahayag niya po sa inyo ngayon. May sinabi po ang Panginoon, kailangan daw po ang tao maisilang muli. Marami po ang ayaw nilang maisilang muli, ayaw po nilang ma-born again dahil alam po nila yan ay isang relihiyon. Ngunit yan pong pagiging born again, nanggaling po yan sa bibig ng Panginoong Jesus. Ngunit ang tanong, bakit sinabi ng Panginoong Jesus, kailangan ng lahat ng tao maisilang na muli? Sabi nga po niya, maliban ng tao maisilang muli sa tubig at espiritu, hindi niya makikita, hindi niya mapapasok ang kaharian ng langit. Yan po ang sinabi niya, ang isinilang ng tao, tao, may laman, may dugo. Ngunit ang isinilang ng espiritu, may banal na espiritong nakatira sa loob ng kanyang katawan, ng kanyang buhay. Bakit sinabi niya na kailangang maisilang muli ang isang tao? Efeso 2, mula verse 1 at 5. Sabi po doon, patay ang espiritu ng tao dahil sa gawain ng kasalanan at pagsuway. Nakita ng Diyos, may patay na nakatira sa loob ng katawan ng tao. Kaya sabi niya, kailangan maisilang muli. Dahil ang hindi maisilang muli, wala talaga pong langit na mapapasukan. At ngayon ang tanong, ano ang kalagayan ng taong may patay na espiritu? Pag ang tao po patay ang espiritu, mayabang yan, ma-pride.
mapagmataas ang pag-iisip, mataas ang kanyang pananalita. Wala lang sa kanya kahit makapanakit siya ng tao. Mataas ang kanyang mga ginagawa para sa kanya siya ang laging tama. Kaya mahalaga pong mabatid at maunawaan ang nakapaloob sa salita ng kasulatan. Ano pa ang kalagayan ng taong may patay na espiritu? Yung pang mga anak na lapastangan sa magulang, mga anak na kinupkop, pinagpala ng kanilang mga magulang, ngunit ng mga nakatapos sa pag-aaral, mga kumikita ng pera, yung iba mga nasa ibang bansa pa, ang magulang nila ay hindi nakasama sa kanilang mga pangarap. Kung may magulang ka po, ngayon pa lang, ipadawa mo ng mahalis mo siya. Kasi pag pumikit na ang mata niyan, kahit dalhan mo pa yan ng bulaklak araw-araw, hindi na niya malalaman. Habang may buhay siya, pagpalain mo ang magulang mo. Dahil ang sabi po ng salita ng Diyos, ito ang unang utos na may kasamang pangako upang ang buhay mo ay mapabuti at humaba. Yan po ang kadakilaan na gagawin ng Diyos sa mga anak na magpapala sa kanilang mga magulang. Yung po mga tao na ayaw magpatawad. Tapos na ang isang sitwasyon, matagal nang nangyari, ngunit hindi pa niya makakalimutan. Kaya ngayon ting maaalala niya, nagagalit siya. Napupuno siya ng hinanakit, pait, galit at sama ng loob. Pinapahirapan niya ang sarili niya ng mahabang panahon. Gayong pwede naman siyang maging masaya sa pamamagitan ng pagpapatawad. Kaya po tayo sinabihan ng Panginoong Hesus na magpatawad para po sa ating kapakanan upang ang kapayapaan niya maghari sa ating mga buhay. Kasi po kapag ang isang tao hindi nagpatawad, sabi po ng Panginoong Hesus, hindi rin niya patatawarin ang tao kung hindi siya marunong magpatawad. Dahil gusto natin ang kapatawaran ng Diyos. Gusto rin ng Diyos, marunong tayong magpatawad sa mga taong nagkasala sa atin. Kung talagang grabe naman ang ginawa sa iyo ng isang tao, talagang sobrang sama, talagang agrabyado ka, ang Diyos ay hukom at makatarungan. Magpatawad ka at siya ang bahala kung paano ang gagawin niyang pagbibigay katarungan sa iyong mga naging karanasan. Yung po mga taong nagbibisyo, alam niyo po, sabi po ng aklat ng unang Korinto chapter 3 verse 16, ang katawan ng tao ay templo ng kanyang banal na espiritu. Templo po, at ang magwasak sa templong niyan, wawasakin daw po niya. Kapag ang tao naglalasing, hindi niya na alam kung anong ginagawa niya. Masisira ang kanyang baga, tapos mawawala siya sa sarili. Yung mga tao naman pong nagsusugal, inuubos niya yung oras niya at panahon sa kanyang pagsusugal, napapabayaan niya ang sarili niya, minsan hindi na siya kumakain. Yung pong mga nagdodroga naman, natutuyo naman ang utak niya. Talagang napapabayaan din niya ang kanyang sarili. Ingatan niyo po ang mga sarili ninyo. Dahil yan po ay templo ng banal na espiritu. Isang araw, haharap tayo sa kanya upang magsulit at makikita po natin kung anong ginawa natin doon sa ibinigay na katawan sa atin ng Diyos. Kung ito yung ginamit natin para sa kanyang kaluwalhatian o para sa ating pansariling kapakanan. Marami pong kalagayan ang taong may patay na espiritu. Yung mga makasarili, yung mga walang habag, yung mga taong makapera, maging kanya man ang buong daigdig, magkaroon man siya ng mali-malitang pera, pagdating niya sa hangganan, ano naman yan sa Diyos kung mapupunta naman siya sa impyerno na kung saan doon niya nauubusin ang kawalang hanggan ng buhay na meron siya. Kaya mahalaga po, saliksikin mo ang kasulatan, ang nakataya po dito, eternity. Pagka po dumating na ang hangganan ng isang tao, napaloob na siya sa apoy ng impyerno, sabi ng Panginoong Hesus, may pintuan ng impyerno papasok pero wala ng pintuan upang makalabas pa ang espiritu ng tao na naibilanggo na doon. Kaya po talagang pagsikapan mo po, dahil ang nakataya po dito, kawalang hanggan. Kawalang hanggan po. Ngayon po, sabi ng Panginoon, paano mabubuhay ang espiritong patay? Pupunta ka po sa salita ng Diyos, dahil ang salita ng Diyos ay buhay, humihinga, tumitibok sa kaloob-looban ng buhay ng tao, pumipintig yan, mabisa matalas kaysa alinman tabak na magkabilay talim, tumatago sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at utak sa buto, nakakaalam, nakakatalasta sa lahat ng mga iniisip, sa lahat ng mga binabalak, sa lahat ng mga sinasabi ng tao, walang maikukubli sa Diyos, lahat hayag lantad sa kanyang paningin, at ikaw, ako, bawat isa sa atin, magbibigay sulit tayo sa Kanya. Ganyan po kadakila ang kapangyarihan ng buhay ng salita ng Diyos. At ang magsisilang po sa iyo, salita ng katotohanan, James 1:18.
isisilang ka muli sa pamamagitan ng paglilinis at pagbabagong likha ng banal na espiritu. Titus 3:5. Kaya po dyan sa naririnig mo, nasa kasulatan po yan. Hindi po yan gawain ng tao. Ang pagiging born again, hindi po yan isang reliyon. Yan po ay isang bukas na ugnayan, isang bukas na relasyon ng tao sa Diyos. Ang tao po kasi, nagtayo po siya ng relihiyon na kung saan panlabas, pakitang tao. Ngunit ang itinayo ng Diyos, relasyon, kung saan pakitang Diyos ang isang tao na may espiritu ng Diyos. Ang ating pong bansa, sinakop ng iba't ibang banyaga. Dinalhan po tayo ng relihiyon ng iba't ibang bansa kung saan nagdala sila rito ng Diyos na lalaki at Diyos na babae, Diyos na matanda, Diyos na bata, Diyos na malaki, Diyos na maliit, Diyos na puti, Diyos na itim, Diyos na bato, Diyos na kahoy, Diyos na tao, Diyos na hayop. Yan po ang ginawa ng mga banyagang sumakop sa ating bansa dahil walang masyadong kaalaman ng ating mga ninuno nung panahon na yon. Naipamana nila yan hanggang sa kasalukuyang panahon. Ngunit hindi po yan ang itinayo ng Panginoong Hesus. Hindi po relihiyon ang itinayo niya. Ang itinayo po niya, relasyon ng Diyos sa tao, kung saan sabi po niya sa Hebrews 12:2, lilikhain niya ang kanyang sarili sa kaloob-looban ng buhay ng tao upang ang isang tao ay maging kawangis kalarawan niya kung paano mag-isip. Tataglayin mo ang kaisipan ni Kristo, ang damdamin ni Kristo, ang mga salita ni Kristo, ang mga gawain ni Kristo. Yan po ang gagawin niya sa isang taong naisilang na muli sa pamamagitan ng salita ng katotohanan, sa pamamagitan ng pagbabago at gawain ng banal na espiritu sa kanyang buhay. Papahintulutan mo lang po ang Panginoong Hesus kung paano niya babaguhin ang loob ng buhay mo. Kasi po walang kaibahan niya sa isang taong naglasing. Pagka naglasing siya, ipapaubaya niya na lahat doon sa espiritu ng alak kung anong gagawin nito sa kanya. Na kung saan ang alak na ito, mawawala siya sa katinuan, mawawala sa sarili, maghahamon siya ng away, manggugulo. Yan po ang ginagawa ng tao na pinayagan niya ang gawain ng espiritu ng alak sa buhay niya. Ngunit ang Diyos, meron siyang banal na espiritu. Kung papahintulutan mo siya, papayagan mo siya, babaguhin niya ang puso, kaisipan at damdamin mo, bibigyan kanya ng kanyang kapayapaan ng kahit na mga trilyonaryo pang tao o bilyonaryo, hindi nila kayang bilhin dahil yan ay binibigay lamang ng Diyos ng libre sa kanyang mga anak na pinagpala na sa kanya ay sumampalataya. Mahalaga po yan na mabatid at maunawaan nyo. Marami na po kayo nabasang aklat mula nung bata kayo hanggang sa nag-aral kayo, nakatapos kayo, hanggang sa nagtrabaho kayo. Ngunit yung pong aklat ng pag-ibig ng Diyos, nabasa mo na po ba? Basahin mo po. Diyan mo po makikita kung ano ang layunin ng Diyos para sa iyo, kung ano ang gusto niya para sa iyo, at kung ano yung ayaw niya na ginagawa mo. Gusto mo ng langit, parang walang kaibahan yan. Meron kang nagustuhang babae o lalaki, kinikilala mo yan upang maging kasama mo habang buhay. Ganyan din po ang Diyos. Gusto natin makasama ang Diyos. Walang hanggan po dito ang nakataya. Kaya kilalanin po natin ang Diyos na gusto nating makasama dahil gusto natin ang langit. Ang Panginoong Hesus po, napakahalaga po para sa Kanya ang pananampalataya. Kung walang pananampalataya, hindi natin siya mabibigyan ng kaluguran. Kaya po yung ginawa ng Diyos, kailangan po sampalatayanan natin na siya ay nagkatawang tao upang ganapin ang kautusan at ganapin ang katubusan, na siya ay namatay, inilibing at muling nabuhay. Yan po ang gospel na nakapaloob. Walang gospel, walang kaligtasan. Walang kaalaman sa gospel, problema ang kaligtasan. Kaya po nung siya ay pinahirapan na ng husto, bago malagot ang kanyang hininga, sabi niya, it is finished. Naganap na niya. Ngayon ang tanong, nasaan ang Espiritu ng Panginoong Hesus nung siya ay 3 araw at 3 gabing nakalibing sa loob ng isang kuweba. 1 Peter 3 verse 18 to 20. Si Kristo Jesus po bilang Espiritu bumaba sa kalaliman ng impyerno at doon tiniis niya yung hapdi, kirot at sakit ng apoy ng impyerno tulad ng kanyang pagtitiis ng hirap, sakit at kirot, hapdi doon sa krus ng Kalbaryo. At doon siya ay nangaral. Nagpahayag pa rin siya, one-time offer sa mga nahatulan ng mabilanggo doon sa impyerno. Ngunit sino kaya ang sumampalataya sa kanya? Sabihin man niyang siya ang tagapagligtas, siya ang manunubo, siya ang anak ng Diyos. Sino kaya ang sasampalataya sa kanya? Gayong katulad nila, siya ay naghihirap at nagdurusa sa apoy ng impyerno.
Yan po ang kadakilaang ginawa ng Diyos. One time offer, hindi na po mauulit yan. Nangyari lang po yan 2,000 years ago. Lahat ng nasa hatulan sa impyerno, napasok sila doon, wala na silang kaligtasan. Doon na nila uubusin ng kawalang hanggan. Dahil may pintuan ng impyerno papasok, ngunit wala siyang pintuan, makalabas pa ang espiritu ng taong nahatulan doon. Isa lamang ang taong pumasok ng impyerno na nakalabas uli, si Kristo Jesus. Dahil hindi siya basta ordinaryong tao. Siya ay Diyos na nagkatawang tao. Kaya mahalaga po ang pananampalataya. Ngayon, siya po ay may imbitasyon para sa lahat. Ang imbitasyon po niya, kung diringgin mo ang kanyang tinig, bubuksan mo ang puso mo sa kanya, papasok siya sa kaloob-looban ng buhay mo at kayo ay magiging isa. Ang Espiritu ng Diyos, pag naisanib sa patay na Espiritu ng tao, magkakaroon niya ng buhay, magkakaroon niya ng liwanag, magkakaroon niya ng kaugnayan sa tunay na Diyos na buhay. Sabi po niya sa kanyang imbitasyon, kayo, bagamat kayo masasama, marunong kayong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa ang inyong amang nasa langit ang magbibigay ng kanyang banal na espiritu sa mga humihingi nito sa kanya. Kaya ikaw po ang hihingi. Hindi kita pwedeng ihingi. Ikaw po ang hihingi sa sarili mo. Ikaw ang magbubukas ng puso mo. Dahil hindi po ako all-knowing, hindi po ako always present, hindi rin po ako all-powerful. Pero si Kristo, all-knowing siya, always present, all-powerful. Alam na alam po niya kung ang puso mo nakabukas sa kanya ngayon at ikaw ay talagang nakahandang ang puso mo ay papasukin siya upang siya ay manahan dyan at ikaw ay kanyang maging anak na tinubos ng kanyang banal na dugo. Tulad po ng sabi ng Panginoon, kung makikinig ka, papasok siya dyan. Ang pwede ko pong gawin sa iyo, gabayan ka doon sa panalangin natutunan ko mula sa kasulatan. Pero wala po akong kakayanan para patanggapin ka at makatanggap ng banal na espiritu. Wala po akong kakayanan para maisilang ka muli upang yung espiritong patay magkaroon ng buhay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Wala po akong kakayanan para baguhin ka dahil tanging si Kristo lang ang may kakayanan para baguhin ang buhay ng isang tao. Wala akong kakayanan para iligtas ka dahil si Kristo lang ang tanging tagapagligtas, wala nang iba pa. Siya lang ang ibinigay ng napangalan sa silong ng langit para sa ikaliligtas ng lahat ng tao. Kaya po ngayon, mananalangin po ako, kung nais mo pong sumunod, sumunod ka. Wala po itong pilitan, tandaan mo po, ang Diyos hindi mamimilit. Pagka ayaw mo, huwag mo. Pero tandaan po ng bawat isa, kapag dumating na sa hangganan ng hiram na buhay, sino ang magbabayad ng mga utang na kasalanang nagawa habang nabubuhay sa daigdig na ito? Ay ang ginawa ni Kristo, binayaran niya at binili ang mga buhay natin sa gawain ng kasalanan at karumihan. Siya ang handog na nagtiis, naghirap, nagsakripisyo, na dumaloy ang kanyang dugo, umagos hanggang sa maubos para sa ating katubusan. Manalangin po tayo, kung nais niyo po sumunod, sumunod lang po kayo. Ama namin banal, dakilang Diyos, sa ngalan ni Kristo Jesus, sumasampalataya po ako na ikaw ay nagkatawang tao bilang Kristo, na ikaw ay namatay, na ikaw ay inilibing, na ikaw ay muling nabuhay, upang sa pagsampalataya ko sa iyo, kapag dumating ako sa hangganan ng aking buhay, mayroon akong buhay na walang hanggan sa piling mo. Ako po ay sumasampalataya sa iyo na kailangan ko ang isang tagapagligtas, kailangan ko ang iyong kapatawaran, kailangan ko ang iyong kahabagan, upang ako po ay magkaroon ng kaugnayan sa iyo. Naniniwala po ako na ako isang taong makasalanan at nangangailangan ng iyong kahabagan at kapatawaran. Patawarin niyo po ako sa mga kasalanang nagawa ko laban sa iyo, sa mga kasalanang nagawa ko laban sa aking kapwa, sa mga kasalanang nagawa ko laban sa aking sarili na nakasakit sa iyo. Patawad po, Ama, sa ngalan ng iyong anak na si Kristo Jesus, at kahabagan mo po akong hugasan ang aking buhay sa lahat ng karumihan at kasalanan sa pamamagitan ng banal, buhay, dalisay at makapangyarihang dugo ni Kristo Jesus na nabuhos sa krus ng Kalbaryo, upang si Kristo Jesus na po ang makita mo sa aking buhay at hindi na ang aking mga karumihan at kasalanan. Ako po'y sumasampalataya sa iyo at binubuksan ko ang puso ko ngayon. Halika po, pumasok ka, sakupin mo ako, pagyamanin, paunlarin, iyo po akong turuan, gabayan, ingatan at alagaan ng iyong pag-ibig at katotohanan. Ako po ay iyong gawin mong kaharian
at patuloy pong ako ay maglilingkod sa iyo mula ngayon. Ikaw na ang kinikilala kong Panginoong, Hari at Tagapagligtas, wala nang iba, at hanggang sa huling hininga ng aking buhay. Hinihiling ko rin po sa ngalan ni Kristo Jesus, i-register mo ang pangalan ko sa Book of Life na tanging ikaw lang po ang may kakayanan para gawin. Kilalanin mo po ang pangalan ko, kilalanin mo po ang buhay kong maisulat diyan sa Book of Life upang pagdating ko sa hangganan ng aking hiram na buhay, ako po ay pagbubuksan ng kalangitan upang makapiling ka magpakailan-kailanman. Salamat po Ama, angkinin mo po lahat ng kapurihan, karangal at kaluwalhatian sa kataas-taasang pangalan ni Kristo Jesus, sa pakikiisa ng banal na Espiritu. Amen. Kung ikaw po ay tumanggap, nakatanggap ka ng biyaya ng Diyos, siya po lang ang may kakayanang magawa ang ikaw ay tatakan at selyuhan ng kanyang banal na Espiritu. Alam po niya ang puso mo, nasasaliksikan niya. Ngunit hindi ka po magtatapos dyan sa ginawa mong pagsusuko ng buhay kay Kristo Jesus. Kumakain ka ng 3 beses hanggang 7 beses isang araw. Ang Espiritu para lumakas, lumago, lumaki, at magkaroon ng kapangyarihan sa kaugnayan kay Kristo Jesus, kailangan pong pakainin mo yan. At ang pagkain po niya, ang salita ng Diyos. Buklatin mo po ang kasulatan kung may Biblia ka. Kung wala naman po, mag-download ka ng audio Bible application ng Biblia. May mga English, Tagalog, libre lang yan. Kaya po yan po yung aking papayo sa inyo para magkaroon kayo ng maganda, maayos na kaugnayan sa ating Diyos, tunay na Diyos na buhay. Hindi gawain ng relihiyon, kundi gawain ng relasyon sa tunay, dakila at makapangyarihang Diyos na sa ating lahat ay nagmamahal. Pagpalain po kayo ng Panginoon, siya po ang bahala sa inyo. Nawa nga magkita pa tayo, pero higit sa lahat, umaasa ako na pagdating natin lahat sa hangganan ng buhay natin, meron tayong langit na bubukas para sa ating lahat. Ang Diyos na po ang bahalang gumabay at matnubay sa inyo upang kayo po ay ingatan pati ang inyong mga pamilya at mga mahal sa buhay. Lalo na po ang driver, ang laki ng role niya, inihahatid niya tayo sa ating mga patutunguhan. Ang banal na pag-iingat po ng Diyos ay talagang patuloy na sumalahat pati mga pamilya. Paglabas, pagpasok ng mga tahanan, habang nakasakay, itaas, ibaba, harap, likod, magkabilang panig, ang banal na pag-iingat ng Diyos ay laging sumama po sa bawat isa, lalo na po sa sakyan na ito, pati na sa kanyang sa may-ari ng bus company na ito. God bless po sa inyong lahat at pagpapalain po kayo ng panalangin ni Pastora Amor. Hindi po tayo manalangin.